Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1381. Dayan, nakita mo ba iyon? Itinaas nila ang bid sa 2 bilyong espiritual na bato ngayon. Hindi ito gagana kung itataas natin ng kaunti ang presyo. Dapat alam din ng iba ang halaga ng item na ito. Ngunit si Severin ang magiging huling tumatawa. Humajik-hik si Megan. Samantala, natigilan si Caroline. Karaniwan, siya ang namamahala sa pagkukontrol sa daloy ng auction at ililiwanag din ang sigasig ng lahat. Bago pa niya magawa ang trabaho niya ngayon, sinimulan na ng mga bidder mula sa VIP Room 1 at VIP Room 3 ang pagtaas ng presyo sa 2.5 bilyong spiritual stones. 3 bilyon, sigaw ni Stephanie habang nakatitig kay Severin. Muling nagulat ang lahat sa presyo. Diyos ko, 3 bilyong spiritual stones, nakakabaliw ito. Sino ang nasa VIP Room 3? Sa palagay ko ay hindi ko pa sila nakikita noon. Nakakabaliw talaga, hindi sila sumali sa anumang bidding bago ito at akala ko ay nagmamayabang lang sila at gusto nilang ipagmalaki ang kanilang kayamanan. Pero mali ako. Nabaliw ang mga tao. Hindi nila inakala na masasaksihan nila ito dati, isang eksena na hindi pa nangyari sa auction center. Wow, damn! Ang babaeng nasa VIP Room 3 ay napakaanghang. Sabi ni Jeremy. Ang aksyon ni Stephanie ay pumukaw sa mood ng lahat, lalo na si Jeremy. Sinuportahan pa niya ito. Subukan mo, girl. Alam kong marami ka pang nakuha. Nagulat din ang iba pang mga tao sa VIP room. 3.5 bilyong espiritual na bato. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumawag si Severin at dinagdagan ang taya ng isa pang 500 milyong espiritual na bato. Sus Mariosep, ano ang dapat nating gawin? 4 bilyong espiritual na bato lang ang mayroon tayo. Talaga bang hahayaan nating malampasan tayo ng lalaking iyon sa bid? Sabi ni Stephanie nang may sama ng loob. Ito ang unang pagkakataon na naharap siya sa sitwasyong ito kaya medyo nababalisa siya na makikita sa kanyang mukha. Tumingin si Severin at nakita ang ekspresyon ni Stephanie. Mula roon, napagtanto niyang halos umabot na sa limitasyon niya ang presyo at natuwa siya rito. Bukod sa pagtawag ng 3.5 bilyon na espiritual na bato para malampasan siya sa bid. Iyon lang ang magagawa natin, marahil ay nasa limitasyon na rin siya, sabi ni Musa habang may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Nang makaramdam ng kawalan ng pag-asa, pinilit ni Stephanie na ngumiti upang magmukhang kalmado at bumulalas, 4 bilyong mataas na uri ng espiritual na bato. Para lituhin at takutin si Severin sa pamamagitan ng pag-arte na parang marami siyang espiritual na bato para makipagdigma kay Severin. Hoy, sa tingin mo ba talaga ay mananalo ka? Dagdagan mo pa ang lahat ng gusto mo. Dadaigin pa rin kita sa bawat pagkakataon. Sayang naman, hindi naman nabalisa si Severin dahil nalaman niyang nagloloko lang si Stephanie. Ngumiti siya at ikinuyom ang kanyang kamay. Binibini, pasensya na talaga pero isa akong alchemist at napakahalaga at mahalaga ito sa akin kaya hindi ko hahayaang manalo ka sa bid. Pagkatapos noon, malumanay siyang tumawag, 4.2 bilyon. Sa tansya niya, halos maabot na ni Stephanie ang kanyang limitasyon kaya nagdagdag na lamang siya ng 2 milyon mula sa dating bid ni Stephanie. Sa pagkakataong iyon, natigil ang ngiti ni Stephanie at umaawang ang kanyang bibig. 4.2 bilyon. Tumawag lang si Mr. Severin ng 4.2 bilyon. Miss, may balak ka bang taasan ang bid? Excited na sigaw ni Caroline. Sa sandaling ito, 2 tao pa lang ang nag-aalok ng laban sa isa't isa. Kaya naman, diretso na niyang tinanong si Stephanie. Nakakatakot ang itsura ng mukha ni Stephanie dahil lahat ay nanunood sa kanya at naghihintay na taasan niya ang bid, lalo na pagkatapos ng sinabi niya kanina lang. Ngunit, umabot na sa limitasyon niya ang presyo. Nakahihiyang ngumiti, sinabi niya, panalo ka. Hindi sapat ang dinala kong mga espiritual na bato para magpatuloy. Nakikita ko kung gaano mo kagusto ang furnace na ito at nabanggit mo rin na isa kang alchemist kaya susuko na lang ako. Nakakahiya ang sitwasyon para magpatuloy si Stephanie sa auction center. Pagkatapos niyang sabihin, umalis siya sa lugar at bumalik sa VIP room. Sus Mariosep, hindi nanalo ang babae. Hay, galit na galit ako.
Ang dami niya talagang dinala na espiritual na bato. Sa una, umaasa siyang magkakaroon siya ng pagkakataong kutsain si Severin matapos matalo si Severin sa bid. Kaya naman, hindi siya natuwa na makitang manalo si Severin. Naku, napakayaman niya. Kaya ba niyang malaman ng maaga ang tungkol sa item na ito sa subasta at maghanda ng maraming espiritual na bato? Ano ang sasabihin natin sa iyong ama pagbalik natin? Bumantong hininga si Musa. Sinundan niya si Stephanie pabalik sa silid at naupo. Samantala, nagsalin si Stephanie ng isang baso ng pulang alak para sa kanyang sarili at inubos ito ng sabay-sabay. I think he's probably at his limit din. Marami talaga siyang bid sa umpisa pero dinagdagan lang niya ng 200 million in the last increment. Siguro yun lang ang limit niya. Kahit marami pa siya, I don't think it's a lot. It's all my dad's fault. I told him to give me more spiritual stones when I came out. But he often refused, though it was alchemist lamang. Nagkataon lang na sumali siya sa bidding na ito, sabi ni Stephanie. Ngumiti si Musa ng mapait. Tama ka. Nagkataon lang na nakasama natin ang lalaking ito sa subastang ito. Makakauwi lang tayo ng walang dala kung ganoon. Pero, hindi matanggap ni Stephanie ang kanyang pagkakamali matapos niyang buong kumpiyansang ibalik ang furnace. Galit niyang sinabi, sino ang nagsabing uuwi tayong walang dala? Hindi pa ako susuko. Kailangan kong dalhin ang furnace na iyon dahil makakaapekto ito sa pag-unlad ng sekta sa hinaharap. Napakunot ang noo ni Musa at nagulat matapos marinig iyon. Napasigaw siya, Miss Stephanie, nanakaw ka ba? Sa tingin ko hindi mo dapat gawin iyon. Mga miyembro tayo ng isang kagalang-galang at kilalang sekta. Paano tayo magiging magnanakaw? Nakakahiya ito kung may makakaalam. Napangisi si Stephanie. Ano ang kinatatakutan mo? Siya ang nagpahiya sa atin. Isa pa, hindi ko ito ninanakaw. Kukunin ko ito sa kanya sa pamamagitan ng pagbabayad sa kanya ng 4 bilyong matataas na ranggong espiritual na bato. Isa itong kalakalan. Anong masama doon? Natigilan at nawalan ng masabi si Musa sa mungkahi ni Stephanie. Ngumiti si Stephanie at naisip niyang napaka-estilo niya para maisip ang ideya. Sundan natin siya at tingnan kung saan siya nakatira. Pagkatapos ay kukunin natin ang furnace ngayong gabi. Walang mag-aakusa na ikaw at ako kung may takip ang ating mga mukha. Wala rin siyang ideya kung saang sekta tayo nagmula. Kaya hindi natin pinapahiya ang sekta natin, di ba? Bagamat hindi sumang-ayon si Musa at kinundena ang gagawin niya, mahalaga ang furnace sa sekta, kaya pumayag na lang siya. Sige, pero kailangan mong tandaan na hindi natin maaaring ibunyag ang ating tunay na pagkakakilanlan. Huwag magsuot ng anumang token o anumang bagay na maaaring may kaugnayan sa sekta. Naiintindihan mo ba? Tiningnan ni Stephanie ang kanyang baywang at kumunat ang noo. Hindi ko yan isusuot. Itatabi ko na yan kapag umalis tayo sa sekta. Tumingin si Musa sa bewang niya at nahihiyang ngumiti. Hehe. Ako rin. Still, this is the first time to attempt something like this and I'm feeling guilty about it. I'm really scared we accidentally involved the sect. Nag-isip si Stephanie at walang pakialam na sinabi, kalokohan. Kailangan lang nating maging maingat sa pagpapaalam sa kanya kung sino tayo. Kung malalaman niya, kailangan lang natin siyang patayin at doon na ang katapusan ng kwento. Seryoso ka ba? Napangiti si Musa ng mapait at naisip na masamang ideya iyon. Halata sa mukha ni Stephanie na medyo nagulat siya sa reaksyon ni Musa. Musa, parang hindi ikaw yan. Hindi ba't ito ang itinuturo mo sa amin? Hindi mo ba sinabi sa amin na normal lang sa mga taong katulad natin na may dugo sa kamay? Hindi mo ba sinabi sa amin na maging malupit? Hindi mo ba sinabi sa amin na mahalaga ang mga iyon para sa aming kaligtasan at maiwasan ang mapatay ng iba? Mapait na ngumiti si Musa. Kailangan iyon kapag nasa isang lihim na kaharian tayo. Hindi tayo dapat maawa sa mga halimaw o taong iyon kapag nasa isang treasure hunt tayo. Gayunpaman, iba rito. Ito ang mundo. Hindi tayo pinapayagang kumilos ng walang ingat o gumawa ng anumang gusto natin dito. Ito ang mga hindi nakasulat na patakaran na nagaganap sa loob ng maraming taon. Naiintindihan mo ba? Hindi yun nakakumbinsi kay Stephanie. Hindi ko sinabing dapat natin siyang patayin. Hanggat mananatili tayong hindi nagpapakilala habang binabawi ang furnace, hindi ko siya kailangang patayin.
Ayaw ko lang na magsalita siya ng masama at masira ang reputasyon ng ating sekta kung malaman niya kung saan tayo nanggaling. Tumango si Musa. Alam ko ang ibig mong sabihin. Gayunpaman, subukang huwag siyang patayin maliban kung masama ang sitwasyon para sa atin. Isa siyang henyo kung tutuusin. Ano, nagbibid ba talaga siya ulit? Tingnan natin kung ano ang ibibid niya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, narinig muli ni Stephanie ang boses ni Severin at nakaramdam ng gulat. Espiritual na halaman. Matapos gumastos ng 4 na bilyong matataas na antas ng espiritual na bato, mayroon pa pala siyang higit pa. Nakikita kong isa siyang napakahusay na alchemist. Kay ganda sana kung makakasali siya sa ating sekta. Sigurado akong magdudulot ito ng kasaganaan sa ating sekta kung sasali siya. At siya rin ang may-ari ng furnace na iyon, sabi ni Musa. Sumagot si Stephanie nang may mapait na ngiti, sa palagay ko ay hindi magandang ideya iyon. Nangako na tayo kay Semir na kukunin natin ang furnace para sa kanya. Hindi siya matutuwa kung hindi niya makukuha ang furnace at sa huli ay inimbitahan pa natin si Severin na may furnace na ganun na sumali sa ating sekta. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, malalaman niya kung saang sekta tayo nagmula kung iimbitahan natin siya. Paano kung tumanggi siyang sumali? Nakawin ba natin ang furnace o hindi? Kung itutuloy natin ang ating plano, nangangahulugan iyon na kailangan natin siyang patayin. Pagkatapos ng ilang malalim na pag-iisip, bumantong hininga si Musa nang walang magawa. Kalimutan mo na iyon. Gawin natin ang sinabi mo. Talagang napakagaling niya sa alchemy. Kung titingnan natin kung paano siya nananatili sa mundong ito, marahil ay sapat na iyon para sabihin na isa siyang taong naghahangad ng kapangyarihan at pera sa mundong ito. Sa palagay ko ay hindi madaling kumbansihin siyang sumali sa sekta. Pagkalipas ng ilang sandali, naging maayos ang pagbid para kay Severin. Nakakuha siya ng mahigit 20 halamang espiritual na nasa 3 baitang at ilan ding mababang baitang at katamtamang baitang na mga halamang espiritual na nasa 4 na baitang. Nandito ba siya para mag-stock ng kanyang inventaryo? Tanong ni Jeremy habang hindi makapagsalita. Ang kabuuang halaga ng mga batong espiritual na nagastos ni Severin ay umabot na sa humigit kumulang 6 na bilyong batong espiritual. Bukod sa furnace, ang natitirang mga batong espiritual ay nagastos niya sa mga halamang espiritual. Sige, tapos na ang subasta ngayon. Salamat sa lahat ng pumunta. Magandang araw sa inyo. Nang matapos ang auction, iniunat ni Severin ang kanyang likod at bumalik sa silid. Napakaganda ng araw na ito. Tayo ang naging sentro ng atensyon. Humajikik si Megan. I need to drink some before we go. After all those biddings, uhaw na uhaw ako. Mabilis na nagsalin si Severin ng isang baso ng red wine at ininom ito bago umalis sa lugar. Nakakuha tayo ng ilang mga spiritual herbs para sa 4 na baitang mula sa subastang ito na napakaganda. Sa tingin mo ba ay makakapunta ulit tayo rito kapag may susunod silang subasta? Tanong ni Sheila nang nakangiti. Ngumiti ng mapait si Severin at sumagot, marami na tayong nasayang na oras sa pagpunta rito ngayon. Sa palagay ko ay hindi tayo dapat pumunta agad. Kung talagang kailangan ko ang mga spiritual herbs na iyon, maaari kong hilingin kay Beryl o sa iba pa na tulungan ako. Maaari silang pumunta rito para kunin ang mga alchemical pills mula sa akin at tulungan akong e-auction ang mga ito. Kapag tapos na ang subastang iyon, ang kailangan lang nilang gawin ay ipadala sa akin ang mga spiritual herb na iyon. Hindi ko na kailangang pumunta pa rito ng mag-isa. Tumawa si Diane at sinabi, sa tingin ko ikaw lang ang nang-ahas na humingi ng tulong kay Beryl at sa iba pang mga war gods para mag-asikaso ng mga gawain. Ngumiti si Severin. Hahaha, hindi sila magtatagal bilang mga Diyos ng digmaan. Pagkatapos ng pagkamatay ni Leslie, 2 commander na lang ang natitira. Pero hindi magtatagal. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon ng 4 na bagong commander dahil pinopromote ni Haring Logan sina Beryl at ang iba pa. Ang mahalaga, mas mataas ang kanilang mga natamo kaysa sa kasalukuyang 2 commander. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, ngayon ay wala na tayong dapat ipag-alala tungkol sa kaligtasan ng ating bansa dahil maraming malalakas na mandirigma ang bansa na nagpo-protekta dito. Nagpatuloy sila sa pag-uusap bago tuluyang umalis sa silid at sa auction center.
Nang umalis sila sa auction center, marami pa ring tao sa kalye. Bahagi sila ng karamihan na nakasaksi kay Severin na gumugugol ng mga espiritual na bato nang hindi man lang isinasaalang-alang. Ang kanilang hitsura ay puno ng inggit at paghanga. Sheila, maaari mo bang i-book ang ticket ng flight pabalik sa South Link City mamaya? Gusto kong bumalik bukas, at naayos ko na ang mga tao na susunduin tayo sa paliparan bukas. Kapag nabook mo na ang ticket, ipapaalam ko sa kanila ang oras ng ating pagdating. Patuloy na pakikipag-usap ni Severin kay Sheila. Sa kabilang panig, maingat na binantayan at sinundan sila ni Musa at Stephanie. Kailangan nating gawin ang ating makakaya para pigilan ang ating hininga at lumayo sa kanya. Kapag alam na natin kung saan siya nakatira, maaari na tayong kumilos ngayong gabi, sabi ni Musa kay Stephanie. Tumango si Stephanie. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang makapansin siya. Habang pabalik sa villa, abala si Severin sa pakikipag-usap kay Diane at sa iba pa. Dahil nagtatago sina Stephanie at Musa ng kanilang bakas, hindi napansin ni Severin na sinusundan nila siya pabalik sa villa. Kabanata 1385. Ito na, doon siya tumutuloy. Nakangiting bulalas ni Stephanie. Tumingin si Musa sa paligid at nakita ang isang villa sa tapat ng kalye. Magpahinga muna tayo sa hotel at kumain ng hapunan mamaya. Kikilos tayo ng hating gabi. Tumango si Stephanie. Iminumungkahi kong magpalat tayo ng damit at bumili ng 2 maskara para matakpan ang ating mga mukha. Para hindi niya malaman na tayo iyon. Tumango si Musa bilang pagsang-ayon at umalis ng villa. Mr. Severin, kailan mo balak bumalik? Bukas ng umaga ang flight natin. Bakit hindi tayo uminom ngayong gabi? Hindi natin alam kung kailan ang susunod nating pagkikita, tanong ni Zeke nang makita niyang bumalik si Severin. Ngumiti si Severin at sumagot, kakabook lang namin ng flight ticket at lilipad na kami bukas ng hapon. Nag-isip siya sandali at sinabing, kung iinom tayo, bakit hindi ako mag-imbita ng mas maraming tao na sumali? Pwede ko ring yayain ang mga disipulo ko, ang 4 na dakilang Diyos ng digmaan na sumali rin. Haha, syempre naman. Bakit hindi? Tumawa ng malakas si Zeke. Hindi alam ng maraming tao na ang 4 na dakilang Diyos ng digmaan ay mga disipulo ni Severin dahil halos hindi niya ito sinabi kahit kanino. Ganun pa man, isa si Zeke sa mga nakakaalam nito kaya talagang hangang-hanga siya kay Severin. Sa katunayan, napakaswerte niyang naging kaibigan si Severin. Utang niya ito kay Severin. Dahil kay Severin, mabilis na bumuti ang kanyang pagkamit. Dahil pagod na silang lahat, nagpasya silang magpahinga. Maya-maya, tinawagan ni Severin si Beryl at niyaya silang mag-inuman. Matapos makuha ni Beryl at ng iba pa ang mga alchemical pills mula kay Severin, sabik nilang sinimulan ang kanilang pagsasanay sa nakalipas na 2 araw. Ngayong nakainom na sila ng isang alchemical pill, matagumpay silang nakalusot at naging mga emperador na mandirigma na nasa level 2. Pagdating nila sa villa, mukhang tuwang-tuwa sila. Alam nilang malapit nang umalis si Severin, kaya nagdala sila ng mga regalo para ibigay kina Diane, Sheila, at sa iba pa. Walang duda, hindi mapigilan ni Felicia ang mapangiti nang makatanggap siya ng mga regalo mula sa 4 na dakilang Diyos ng digmaan. Sige, magpakuha tayo ng litrato ng grupo. Hindi madalas makita ang 4 na dakilang Diyos ng digmaan ng magkasama at nandito rin si Mr. Zeke. Kailangan nating magpakuha ng litrato para makuhanan ang mahalagang sandaling ito. Mungkahi ni Felicia. Nang marinig ni Severin ang mungkahi ni Felicia, hindi na siya nagulat dahil alam niyang gustong gamitin ni Felicia ang larawan para ipagmalaki sa ibang tao. Iyon ang tunay niyang intensyon. Karaniwan, hindi kailanman tatanggapin ng 4 na dakilang Diyos ng digmaan ang ganitong uri ng kahilingan. Gayunpaman, si Felicia ang biyena ni Severin, kaya hindi nila ito tinangka na tanggihan. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Callum sa mungkahi. Hahaha, magandang ideya. Hindi pa kami nakapagpakuha ng litrato kasama si Master. Ibig kong sabihin, nakapagpakuha kami ng litrato ng magkasama noong kasal niya pero kinunan ito kasama ang napakaraming ibang tao. Magandang pagkakataon ito para kumuha ng litrato dahil kakaunti ang tao. Sige. Pwede kong ipadala ang litrato mamaya pagkatapos nating kumuha ng litrato. Lahat ay maaaring makakuha ng kopya.
Tuwang-tuwa na sagot ni Felicia. Pagkatapos ay mabilis niyang hiniling kina Lily at Wendy na tumulong sa pagkuha ng litrato. Pagkatapos makuha ang litrato, unti-unting dumilim ang langit. Sige, lahat, handa na ang hapunan. Maaari na tayong magsimulang kumain. Sabi ni Zeke sa lahat. Lahat sila ay pumunta sa silid kainan at nakahanap ng kanilang mga sarili ng isang upuan upang magsaya sa hapunan. Nako! Hindi ko alam na magkakaroon ako ng pagkakataong uminom at makipag-usap sa apat na dakilang Diyos ng digmaan at sa gobernador ng lalawigan. Pakiramdam ko ay nananaginip ako. Malamang wala akong pinagsisisihan sa buhay ko ngayon, pagbabahagi ni Felicia ng kanyang nararamdaman pagkatapos uminom ng kaunti. Ginang Felicia, huwag mong sabihin yan. Tadhana ang nagtagpo sa atin dito. Ngumiti si Beryl at nagpatuloy, utang namin sa aming master ang pagtuturo sa amin ng napakaraming bagay, lalo na sa aming mga nagawa. Kung wala siya, wala kami sa kinalalagyan namin ngayon. Sa oras na iyon, tumayo si Horace at tumingin kina Callum at Warren. Halika, kailangan nating itaas ang ating baso bilang isang toast sa ating master. Tumayo ang apat na dakilang Diyos ng digmaan at itinaas ang kanilang mga baso ng may malaking paggalang sa kanilang master. Gayunpaman, hiniling ni Severin na umupo sila. Umupo na kayo ulit, pinapahiya niyo ako ng husto. Hanggang dito na lang ang maitutulong ko. Mag-isa na lang kayo pagkatapos nito. Sa tingin ko pupunta na ako sa Mount Hermione para hanapin ang tiyuhin master ko para maghanap ng mas maraming pagkakataon. At wala akong ideya kung kailan ako makababalik. Inaasahan nila na balang araw ay iiwan ni Severin ang makamundong mundo. Ang hindi nila inaasahan ay ang mga alchemical pills na ibinigay sa kanila ni Severin kamakailan. Ang mga tableta na iyon ay sapat na para matulungan silang maabot ang level 5 o 6 Warrior Emperor. Maaari silang ilagay doon bilang pinakamalakas na tao sa Dracoldom. Hindi ka kayang panatilihin ng makamundong mundo ng matagal. Maaga o huli, mararating mo ang isang mas mataas na antas na pangarap lang nating lahat. Pumunta ka lang at huwag mag-alala tungkol sa kahit ano dito. Bibisitahin namin ang iyong county mansion kapag may libreng oras kami. Masisiguro kung walang sino man ang mambo-bully sa iyong county mansion kapag wala ka. Sabi ni Horace. Ngumiti si Severin. Hindi niyo kailangang mag-alala tungkol sa kahit ano. Sa oras na iyon, ang iyong apo at ang iba pang mga bodyguard ay magiging mga mandirigmang emperador. Walang sino man ang maglalakas loob na makipag-away sa kanila kahit na wala ka roon. Ang balita ay dumating bilang isang sorpresa kay Horace. Tuwang-tuwa siya kaya hindi niya mapigil ang mapangiti. Haha, alam kong ginawa ko ang tamang desisyon na hiniling ko sa kanya na maging bodyguard mo. Bigla siyang may naisip at napahagikak. Teka, hindi ko matandaan na sinabi ko sa iyo na si Wendy ay apo ko. Umaasa ako na hindi ka magagalit sa akin dahil doon. Tumawa ng malakas si Severin. Siyempre, galit ako sa iyo dahil sa pagsisinungaling mo sa akin. Dapat kitang parusahan. Kailangan mong uminom ng 3 baso ng alak ng tuloy-tuloy ngayon. Walang problema. Tinatanggap ko ang parusa. Tumango si Horace at tinanggap ito ngunit hindi nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Hoy, lumabas ka rito ngayon. Bigla na lang may sumigaw ng bastos at biglaan mula sa labas at sinira ang kasiyahan ng lahat. Ha! Sinisigawan ba niya tayo? Tanong ni Horace na may galit na mukha habang natigilan. Tumayo si Beryl at sinabing, sino ba ang nang-ahas na istorbohin tayo sa pagsasaya? Sige, lalabas ako at titingnan ko. Ang lumabas, ang sumigaw ay si Musa. Kaninang araw ay sumali si Stephanie sa auction kaya hindi siya naglakas loob na magsalita dahil natatakot siyang makilala ni Severin ang kanyang boses. Sa pagkakataong iyon, napakunot ang noo ni Severin at napaisip. Pagkatapos ay sinabi niya, pupunta rin ako. Kung tama ang hula ko, sa tingin ko ay hindi mo sila kayang hawakan. Nang mga sandaling iyon, nahulaan na ni Severin na ang 2 taong nagtatangkang talunin siya ngayong gabi. Tiyak na dumating sila na may intensyon na kunin ang furnace mula sa kanya sa pamamagitan ng puwersa. Pareho silang may mataas na kakayahan at dapat ay mga miyembro ng isang nakatagong sekta. Walang duda, hindi sila kayang hawakan ni Beryl at ng iba pa. Ano? Hinding-hindi. Paano nangyari iyon? Kami ay nasa level 2 Warrior Emperor na.
Nabigla si Beryl at napaisip kung mali ba ang narinig niya. Guro, sinasabi mo bang hindi ito gagana kahit nalabanan namin sila ng sama-sama? Seryoso ka ba? Alam mo ba na hindi kami natatakot kahit na kailangan naming labanan ang dalawang commander? Tanong ni Warren nang may pagtataka. Tulad ni Beryl, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Matapos makaramdam ng pagkagulat, nagtanong si Felicia, Severin, sa tingin mo ba ay ang dalawang tao mula kaninang umaga? Ang matanda at ang batang babae. Hindi ba't sinabi mong makukumpirma mong miyembro sila ng isang nakatago na sekta? Naaalala ko rin na sinabi mong isa silang level 8 Warrior Emperor at level 9 Warrior Emperor. Pagkatapos noon, nagulat sina Beryl at ang iba pang mga Diyos ng digmaan. Nagulat si Warren. Sinasabi mo bang may nasaktan kang tao mula sa isang liblib na sekta? Mapait na ngumiti si Sheila. Hindi naman. May isang furnace na ipina-auction ngayong umaga at sinusubukan nilang manalo sa laban. Ang furnace ay isang bihirang piraso kaya gustong-gusto ito ni Severin kaya patuloy niya itong tinaasan ang presyo at nanalo sa bid. Kung gayon, hindi natin inaasahan na magiging walang hiya sila. Napangiti din ng mapait si Severin, I'm not sure if it is them but I have a feeling na nasa labas sila ngayon. Hoy! Anong problema? Natatakot ka ba sa amin? Pumunta ka na dito. Samantala, muling sumigaw ang matanda. Ngumisi si Severin. Sige, labas tayo. Naiinip na sila. Tumango ang apat na Great War Gods at sumunod sa likod ni Severin. Sabay gulat pa rin nila matapos marinig ang sinabi ni Felicia. Matapos malaman kung gaano kalakas ang mga kalaban, nagpatuloy si Severin sa pagiging mahinahon. Nangangahulugan ito na si Severin ay dapat na mas malakas kaysa sa kanila, at malamang na si Severin ay isang Saint Warrior. Gaano ba kabaliw iyon? Ito ay isang yugto na wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na isipin dahil wala pang nakakita ng Saint Warrior noon. Ngayon ay maaari na nilang makita ang isang tunay na Saint Warrior gamit ang kanilang sariling mga mata. Ngumiti si Severin habang inilalabas niya ang iba at nakita ang mga sumisigaw at gumugulo sa kanilang kasiyahan. Kahit na nagpalit ng damit sina Musa at Stephanie at may maskarang nakatikip sa kanilang mga mukha, madali pa ring matukoy na sila ay isang matandang lalaki at isang dalaga. Bukod pa rito, madaling matukoy ni Severin ang kanilang narating sa pamamagitan ng mind's eye. Iyon ang nagpapatunay sa kanya na ang dalawang taong iyon ay sina Musa at Stephanie. Mukhang galit si Diane. Binibini, gaano ka kawalang hiya. Nakakapangilabot ito, dahil lang sa natalo ka sa bid kaninang umaga. Sa tingin mo ba ay kailangan pang pumunta rito at kunin ito sa amin? Pagpapatuloy ni Sheila, hindi ba? Hindi ako makapaniwala na gagawin ninyo ang ganitong bagay kung kayo ay may ganitong mataas na narating. Marahas na kumagat ng labi si Stephanie. Hindi ito bahagi ng kanyang plano na hulaan ni Severin ang kanilang mga pagkakakilanlan bago pa man siya makapagsalita. Sa kabilang banda, patuloy na umakto si Musa na parang hindi sila ang iniisip ni Severin. Binibini, wala akong ideya kung ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa. Nagkataon lang na napadaan kami sa Ulang City kaninang umaga at narinig namin na ang lalaking ito ay bumili ng furnace mula sa auction center. Gustong-gusto namin ang furnace kaya naman balak namin itong agawin sa kanya. Matapos mag-isip-isip, nagpatuloy siya, bata, ibigay mo sa akin ang furnace ngayon at hindi ka namin papatayin. Isa pa, bibigyan ka namin ng 3 o 4 na bilyong matataas na antas ng espiritual na bato para dito. Hindi alam ni Severin kung paano magre-react dahil ang dahilan ay masyadong walang katotohanan at mahirap paniwalaan. Gayunpaman, natutuwa siya na ayaw ibunyag ng kalaban ang kanilang hitsura at pagkakakilanlan. Hindi man lang sila maglalakas loob na magdala ng mas maraming tao mula sa sekta para makipaglaban sa kanya kung hindi nila siya matatalo ngayong gabi. Dahil dito, nagkunwari si Severin na naniniwala sa sinabi ni Musa at tumawa ng mahina. Niloko ka, hindi pa ako nakapunta sa kahit anong subasta. Sigurado akong may nagtatangkang mangistorbo sa akin. Pakisabi naman kung sino ang nagsabi sa iyo. Gusto ko sanang tanungin sila kung bakit nila ginawa ang ganoong bagay sa akin. Sinasabi ko sa iyo, mali ang mga tao na nakuha mo. Hindi ako ang hinahanap mo. Nagtinginan sina Musa at Stephanie at nawalan ng masabi. Hindi ito ang plano namin, naisip nila. Hoy, bata,
Tumigil ka na sa pag-arte. Ibigay mo na ang furnace ngayon. Kung hindi ay papatayin kita. Sa katunayan, ayaw ni Musa na kunin ito ng sapilitan. Bilang miyembro ng isang sekta, lagi niyang nararamdaman na mas nakahihigit siya sa iba. Kaya naman, nakakaramdam siya ng kahihiyan na gawin ang kahiyahiyang gawain ito. Kung si Severin ay miyembro ng ibang sekta, mas magiging maayos ang pakiramdam ni Musa. Gayunpaman, si Severin ay isang taong galing sa makamundong mundo. Pagtatawanan siya kung alam ng iba na kailangan niyang apihin ang isang tao mula sa makamundong mundo para makuha ang gusto niya. Pero sinabi ni Severin, wala sa akin yun. Paano ko ibibigay yun? Nagtinginan sina Dayan at ang iba pa at nakaramdam ng kakaiba. Malinaw na alam ni Severin kung sino sila pero bakit niya sila kunwari hindi pinapansin. Sa kabila noon, hindi nila ito sinabi dahil naniniwala silang may dahilan si Severin. Sinadya ni Stephanie na higpitan ang kanyang mga vocal cord para maging paos ang kanyang boses. Hoy, tingnan natin ang iyong storage ring para patunayan na wala sa iyo ang furnace. Hindi namin kukunin ang iba pang mga bagay. Ang gusto lang namin ay ang furnace. Ngumiti si Severin. Pasensya na. Itinuturing ko ang aking storage ring bilang aking buhay. Paano ko basta-basta hahayaan ang ibang tao na tingnan ang loob ng aking storage ring? Kalokohan. Sa pagkakataong ito, hindi na makapagsalita si Stephanie. Mariin niyang naikuyom ang kanyang kamao at sumugod kay Severin. Ipinapalagay niyang walang mataas na kakayahan si Severin. Kaya naman, hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas. Kinontrol niya ito at ginamit lamang ang lakas at bilis na katumbas ng isang level 7 warrior king. Napangiti si Severin. Iniangat niya ang kamay niya at sinuntok din si Stephanie. Nang makaalis na siya, napagtanto niyang medyo mabagal ang takbo ni Stephanie. Naisip niya na hindi talaga siya papatayin ni Stephanie. Nakahinga siya ng maluwag dahil ang ibig sabihin noon ay hindi masamang tao si Stephanie. Ang gusto lang niya ay ang furnace at hindi ang buhay ni Severin. Bang! Isang medyo mapurol na tunog ang lumitaw. Biglang natamba si Stephanie. Matapos matisod ng ilang hakbang, nagawa niyang patatagin ang kanyang katawan at tumayo ng matatag. Nagulat siyang tumingin kay Severin dahil ang kakayahan ni Severin ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ano sa tingin mo ngayon? Hindi ganoon kadaling subukang agawin ang mga bagay mula sa aking bayaw. Pagmamalaking sabi ni Megan nang makita niyang si Severin ang may kalamangan. Hindi maganda ang ekspresyon ni Musa. Binibini, kailangan mong mag-ingat. Kung hindi ako nagkakamali, ang 4 na taong iyon ay ang 4 na dakilang Diyos ng digmaan ng Dracodem. Napakabihirang makita silang magkasama sa isang lugar. Parang ang lalaking ito ay hindi kasing simple ng iniisip natin at napakalakas din niya. Tumango si Stephanie. Sinusubukan ko lang siya, huwag kang mag-alala. Pagkatapos noon, wala na siyang takot at inilabas ang kanyang tunay na potensyal. Bigla, isang di nakikitang lakas ang nagbigay kay Severin ng matinding pressure. Naramdaman ito ni Severin at ngumisi. Kung tutuusin, hindi man lang siya naabala nito. Sa isang pag-iisip, pinakawalan din ni Severin ang kanyang puwersa kay Stephanie para lumaban. Ano ito? Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang tumulo ang pawis sa noo ni Stephanie. Ang di nakikitang kapangyarihan ay napakalakas na talagang mahirap para sa kanya upang harapin ito. Damn it! What's his attainment? Bakit ang lakas ng telekinesis niya? Si Musa naman ay nakaramdam din. Naramdaman din niya ang hindi nakikitang kapangyarihan. Walang anumang pagkaantala, mabilis niyang pinakawalan ang kanyang telekinesis upang tulungan si Stephanie na lumaban. Doon lamang naging hindi gaanong ang pressure na kanilang kinakaharap. Sa palagay ko ay hindi mas mataas ang kanyang naabot kaysa sa atin. Ngunit dahil isa siyang alchemist, normal lang na mayroon siyang malakas na telekinesis. Sabay-sabay natin siyang salakayin. Sigurado akong hindi niya tayo matatalo kung gagawin natin iyon. Ibinahagi ni Stephanie ang kanyang mga saloobin kay Musa matapos mag-isip ng malalim. Bago ito, talagang natakot si Musa na baka aksidente nilang mapatay si Severin dahil masyadong mahina si Severin. Gusto niyang iwasang malaman ng mga tao na binubuli nila ang isang tao mula sa makamundong mundo na mas mahina kaysa sa kanila. Hindi maiiwasan, iyon ay isang kahiyahiyang gawain. Nagpalitan ng tingin sina Musa at Stephanie.
Kasunod nito, pinakawalan nila ang kanilang espiritual na enerhiya at sinuntok si Severin. Bigla silang lumikha ng isang dragon gamit ang kani-kanilang mga suntok at espiritual na enerhiya. Ang mga dragon na may espiritual na enerhiya ay mukhang kakaiba. Matapos magpakawalan ng ungol ang mga dragon, lumikha ito ng isang nakakatakot na sensasyon. Haha, nakakatuwa naman ito. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na nakaharap ni Severin ang mga hindi kilalang kalaban. Gayunpaman, baliwala lang sa kanya ang atakeng iyon dahil isa na siyang level 2 Saint Warrior. Kabanata 1370. Upang lumaban, inipon ni Severin ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang palad at hinampas ito sa hangin. Biglang lumitaw ang isang higanteng palad na gawa sa espiritual na enerhiya at mabilis na sumugod sa dragon. Wala siyang ginagamit na teknik. Matapos tingnang mabuti, natuklasan ni Musa na hindi gumamit ng anumang pamamaraan si Severin. Ang palad ay isang simpleng pag-atake lamang na nabuo ni Severin mula sa kanyang espiritual na enerhiya. Malalaman niya ang mga kahihinatnan ng pagmamaliit sa atin mamaya. Ito ang unang pagkakataon na may humamak sa kanya at napakasama ng pakiramdam. Gayunpaman, tiwala siyang madaling matatalo ng kanilang atake ang palad na nabuo ni Severin. Sayang, siya ang nagmaliit sa kakayahan ni Severin. Boom! Nang magbanggaan ang dalawang dragon at ang palad na nabuo ni Severin gamit ang kanyang espiritual na enerhiya, ang mga dragon ay nadurog at naglaho sa hangin. Paano iyon nangyari? Gulat na bulalas ni Musa at Stephanie at napaisip kung totoo ang kanilang nakita. Hindi nila matanggap na mas mahina ang kanilang pamamaraan kaysa sa atake ni Severin. Samantala, ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay at sinabing, "Umalis na kayo. Hindi niyo ako kailanman matatalo. Huwag niyo akong piliting patayin ko kayo." Ni isa sa kanila ay hindi maniniwala kung sinabi yun ni Severin kanina. Pagkatapos ng laban, naniwala silang may kakayahan si Severin na patayin sila at hindi lang siya nanloloko. "Fine. Aalis na kami," sinabi ni Musa sa kanyang nagngangalit na mga ngipin at lumipad sa himpapawid. Bagamat hindi nasisiyahan, mabilis na sinundan ni Stephanie si Musa. "Ang galing mo talaga, Severin. Bakit hindi mo sila pinatay?" "Napakawalang hiya nila," tanong ni Megan. Nakangiting sumagot si Severin, "Wala silang balak na patayin ako kaya ayaw ko rin silang patayin." Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy siya, "Base sa kanilang nagawa, tiwala akong napakahalaga nilang miyembro ng sekta. Kung papatayin ko sila, gagawin kong kaaway ang kanilang sekta. Madali lang para sa akin ang pumatay pero wala akong ideya kung may mga tao sa sekta na mas malakas kaysa sa akin. Kaya mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi sa huli." Naisip ni Dayan ang sinabi ni Severin at tumango. Nakasuot sila ng maskara kaya ayaw nilang ipaalam sa atin kung sino sila. Kaya ba hindi mo sila inilantad? Ang gusto lang nila ay ang furnace at hindi ang buhay mo. Tama ang ginawa mo. Tara na, balik na tayo sa pag-inom. Huwag nating hayaang sirain nila ang gabi natin. Ngumiti si Severin at sinabi sa lahat, "Napakaganda naman yan. Ibig kong sabihin, hindi ka kayang talunin ng isang emperador na nasa level 8 at level 9. Isa ka bang Saint Warrior? Diyos ko, hindi talaga ako makapaniwala na ganito kakalakas." Napalunok si Zeke at mukhang gulat na gulat. Samantala, sina Musa at Stephanie ay bumalik sa plaza malapit sa kanilang hotel. Hinubad nila ang kanilang mga maskara. Galit na sabi ni Stephanie, "Musa, sa tingin ko isa siyang Saint Warrior. Siguro kailangan nating aminin na natalo tayo sa pagkakataong ito."